Topic natin, klase ng impeksyon sa puwerta. Makati, may discharge, ano ba yung mga tunay at maling paniniwala. So, 3 klase ang impeksyon sa puwerta. Gusto nating malaman kung yeast infection ba to, dahil ba sa bacteria o dahil sa parasite. I-discuss natin yan isa-isa. Unahin natin yung tungkol sa yeast infection. Kasi kapag nagkaroon na nga ng mahapdi, makati, mainit, masakit, lalo na kapag umihi, mapula dun sa balat, maga, may discharge, usually nagkakaroon ka rin ng yeast infection bago magregla at nababawasan pag tapos na yung regla. Tsaka nakita nila kapag ang isang babae ay nagkaroon na ng partner o nagsimula na ng pagkakaroon ng talik, doon mas nagkakaroon ng yeast infection. Pero hindi lahat ng makati at may discharge ay yeast lamang ang dahilan. Kaya i-discuss ko ito. So, inuna ko lang ang yeast infection. Pero kailangan malaman kung ano talaga. Ano yung sintomas, ano yung causes. Sabi ko nga, dahil yan sa yeast, pero pwede din dahil sa bacteria at pwede dahil sa parasite, yung tinatawag na Trichomonas. Pag sinabing yeast infection, makikita mo yung discharge niya maputi na parang kesong puti. Tapos, maputi nga yung kulay, walang amoy, at yung pH kasi ng puwerta ng babae, mas maganda kung medyo nasa acidic. So, ito medyo acidic pa rin. Pero, makati na. Tsaka mainit. May mainit na pakiramdam kasi nga sa sobrang kati. Tapos, medyo mahapdi, dahil nga sa pagkamot, mahapdi yon kapag umihi ka. At saka may sugat-sugat na. Maaari kasing pag natutulog ay nakamot nang hindi alam. So maraming mga maling paniniwala. Ano ba yung tunay at tama dun sa mga paniniwala natin tungkol sa dahilan o causes bakit nagkaroon ng yeast infection ng isang babae? Number 1, pagdating sa talik. Ang sabi nila, oo, maaaring dahilan kasi nakita nila mas tumaas yung mga nagkaroon ng yeast infection nung nagsimula na sila magkaroon ng partner o ng pagtatalik. May kinalaman ba yung pagkain ng matatamis? Kasi sabi nga yung unmanaged diabetes. Wala pa talagang patunay o dun sa mga pag-aaral na dahil napadami ng kain ng matatamis. Pero nakita nila dun sa mga diabetic na laging mataas ang sugar nila, mas nagkakaroon sila ng yeast infection. Pero dahil kumain ka lang ng sobrang daming matamis, hindi pa po napatunayan yon. Yung paggamit ng antibiotics, marami kasi na mga pag-aaral na nakita nila napapatay ng antibiotics, pati yung good bacteria dun sa loob ng puwerta natin. Ang tawag doon lactobacillus. So, napapatay niya. So, dahil napatay yung good bacteria sa pag-inom ng gamot na antibiotic, so mas dumami yung mga bad bacteria na nandun. Yung pagsuot ba natin ng mga damit na masisikip, katulad ng mga tongs o sobrang sikip na iinitan, hindi pa po napatunayan ng pag-aaral. Pero yung mga birth control pills, actually, hindi pa talaga. Dati po, nung mataas pa yung estrogen, nung mga pills, nakita nila mas may yeast. Pero kasi ngayon, ibinaba na nila yung estrogen level. Pero yung IUD, yun, nakita nila nagpapataas ng risk ng infection, ng yeast infection. Yung bang pagbubuntis, being pregnant, nakita nila nagkakaroon din sila ng yeast infection. Pero, hindi lahat ng pangangati at discharge ay dahil sa yeast. So, sa mga buntis, kailangan po tayong pumunta sa ating OBGYN. Kasi yung i-discuss ko mamaya na bacterial vaginosis, kailangan mong ipagamot yun. Kung yun yung cause, kasi baka mapadali ang inyong pag-anak. So, kaya ko to pinapaliwanag. Bakit mas nagkakaroon din ng yeast infection yung mga buntis? Kasi mas mataas yung estrogen level nila. Yung mga mababa ang immunity o weak ang immunity, wala pang maraming pag-aaral tungkol dito na mas nagkakaroon sila ng yeast infection.
Kaya ko lang to sinasabi sa inyo kasi baka akala nyo nga ay yeast iba pala, marami pang dahilan. Ano yung mga gagawin o tagubili natin sa ating mga kababaihan? So pag meron nararamdaman, ipakumpirma sa inyong OBGYN kahit maraming beses na kayong nagkaroon ng yeast infection. Pagdating sa pagkain, kailangan balancing pagkain pa rin ang susundin natin. Huwag naman puro matatamis o kaya yung mga, sabi nila, baka daw yung mga lactose o yung sobrang milk, basta gawin lang nating balanse. Anyway, may gamot naman sa yeast infection. Ito yung mga tinatawag nating nystatin, tsaka yung mga azole, yung pag narinig nyo, miconazole, yun po yung mga ketoconazole, yun po yung gamot natin sa yeast infection. Kaya kailangan nyo pong magpakita at magpa-check up at silipin yung loob ng puwerta sa inyong OBGYN. Sabi ko nga, maraming dahilan, bacteria, fungal o parasite. So dumako naman tayo doon sa tinatawag nating bacterial vaginosis. So ito yung candida, yung sinasabi ko. Ito po ang itsura pag tinignan nyo sa microscope. May cause naman bacterial vaginosis. Actually, mas marami ito. Akala lang natin yeast. Ang kakaiba lang dito, kaya siya may drawing na fish, malansa ang amoy. Pag yung parasite, yung Trichomonas, kaya may strawberry dito. Ito po yung parasite, yung itsura niya, protozoa yan. Kaya siya may drawing dito na strawberry kasi mamumula yung cervix ng babae. So, kaya tinawag siyang strawberry cervix, papaliwanag natin. So, pagdating sa bacterial vaginosis, ang discharge nyo, medyo manipis. Diba kanina sabi ko nga, kesong puti. Ito kulay gray, pwedeng white, pwede ding green, ang discharge. At medyo malansa ang amoy. Masakit pag umiihi, mararamdaman nyo. Makati din, kaya nga masakit umihi kasi maaring nakamot. At masakit din after magtalik o during nagtatalik. So, tatanungin kayo ng inyong OBGYN, yung contact history, tapos gagawin kayo ng physical exam. So, kailangan nga makita doon sa loob ng puwerta. So, physical exam, pelvic exam, iti-check ng doctor yung acidity ng inyong puwerta. So, meron din siyang mga gagawing laboratorio. So, titignan niya ano yung mga cells, kung makakita siya ng bacteria. Alam niyo po ba na ito ang most common, mas marami ito than yeast infection sa edad na 15 hanggang 44 years old. Kasi nga nagsimula na magkaroon ng partner. At may mga komplikasyon to pag hindi nagamot, lalo na sa mga buntis. So, dito yung pH mas nagiging alkaline at makati din. So, malansa, lalo na after ng pagtatalik. Ano ba yung komplikasyon pag hindi ito nagamot? Maaaring mapadali ang panganganak. Kasi nga, dito sa bacterial vaginosis, maaaring madamay ang tubo o ovaryo ng isang babae. So, magiging pelvic inflammatory disease yun. So, baka hindi ka mabuntis. At saka, sa mga buntis naman, baka ma-infect yung tubig doon sa bahay bata at magdulot ng maagang panganganak. Nakita nila 7 times more nagre-rupture o yung panubigan ay biglang lalabas. So, mapapaanak ka ng maaga. May gamot po para dito. Binibigay po antibiotics yung mga metronidazole at saka yung tinidazole. Ano ba nangyari? Ba't nagkaroon din ng bacterial vaginosis? Kasi ang pangunahing dahilan nga dyan ay yung balanse ng bacteria dun sa loob ng puwerta. Gusto natin yung good bacteria, acidic. So gusto mo lactobacilli. Ang problem, kumonti yung lactobacilli. So mas dumami yung ibang hindi magagandang mga bacteria. Kaya kailangan mo ng gamot ng antibiotics, yung metronidazole or tinidazole. Dumako naman tayo dun sa ikatlong dahilan. Tinatawag nating Trichomonas. Parasite to, protozoa. Ang gamot din dito, metronidazole. Sa lalaki, minsan walang sintomas. Wala silang nararamdaman or mild lang. Minsan may discharge na puti o masakit kapag umiihi. Ito kasi nagkakahawahan ang babae at lalaki. Pero pagdating sa babae,
masakit, may iritasyon, makati, dun sa labas, dun sa balat, may discharge din at may epekto din sa magiging sa mga buntis at magiging sanggol. So, yellowish naman ang kulay ng discharge. Pwede rin minsan gray. Tapos, napakainit, napakahapdi, lalo na kapag umihi. Tsaka gusto mo ihi ka ng ihi. Tsaka makirot pagtalik. Sabi ko nga dun sa mga lalaki, minsan wala. Pero meron din minsan parang mainit kapag umiihi sila or nag-ejaculate pag lumabas yung semen. Tsaka parang gusto nila ihi ng ihi. So, yan yung trichomonas. Yellowish to greenish naman yung kulay ng discharge. Tsaka yung amoy niya, parang luma, yung medyo masangsang. At tsaka mas alkaline yung pH dun sa loob ng puwerta. May mga test para malaman kung trichomonas nga. Ginagawa ito ng mga OBGYN. Ito yung culture analysis, titignan din yung pH, merong tinatawag na whiff test, tsaka yung wet preparation. So marami. So kailangan nyo talagang mag-visit dun sa inyong OBGYN. So ang gamot, parehong magpapagamot, lalaki at babae, metronidazole or tinidazole. So kaya kailangan nyo magpakita sa inyong mga doktor. Maraming salamat po.